Paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Benepisyo ng nap time sa mga bata, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa dailymom.com, ang pagtulog ng mga bata ay hindi lang mahalaga sa gabi, kundi pati rin sa umaga o hapon. Dahil una, mas maiiwasan ang pagtatantrum sa mga chikiting kung magkakaroon sila ng nap time. Pangalawa, nakatutulong din ito upang mas madaling ma-absorb ng mga bata ang kanilang mga pinag-aaralan. Habang natutulog daw kasi, ay pinoproseso ng kanilang utak ang mga impormasyong kanilang nakalap habang gising. At panghuli, magiging mas malusog ang kanilang pangatawan dahil puno sila ng energy at mas makakakain sila ng maayos. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified,
maker of world-class quality Pride detergent. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kababayan, ang oras 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time, ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa alam po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, at narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita ngayong Marso 5. 2,000 OFW sa gitnang silangan nagpasaklolo na ma-repatriate. 300 OFWs nakauwi na sa Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers. Inflation rate tumaas sa 2.4% itong Pebrero. Pagtaas naman sa presyo ng mga bilihin bumilis ayon sa PSA. Suspensyon ng excise tax sa langis, target ng ipatupad kontra mataas na inflation rate. Work from home setup hirit na ipatupad sa pampubliko at pribadong sektor para tipid enerhiya. DTI magpapatupad ng work from home arrangement sa March 13 para makatipid sa enerhiya. VP Sara Duterte tinaningan ng 10 araw ng Kamara para sagutin ang 2 impeachment complaint. 18 dating Marines nagpakilalang Marines kinasuhan ng kriminal ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Hepe ng Bureau of Fire Protection, formal nang kinasuhan ng DLG sa Ombudsman dahil naman sa halos 15 milyong pisong ambulance kickbacks. Dating LTO Chief, ngayon ay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, kinasuhan sa Ombudsman sa paniningil ng computer fee sa registration ng mga sasakyan. Matarik at mataas na bundok Kamuning. Uy, alam ko yan. Naano mo na ba yan? Hindi ko na Na-hike sayang. mo na Hindi ba ko yan? na-akyat, sayang. Ano? Pero ito, pinabaklas raw ho ni Pangulong BBM. Pinalitan ng mas mababa at user-friendly footbridge. Mga residente sa isang kondo sa Parañaque sinakmal ng sindak sa insidente ng pamamaril. 2 ang patay, 4 ang sugatan. Samantala,
Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa halos 2,000 Pilipino ang humingi ng tulong sa gobyerno para ma-repatriate o makauwi na ng bansa. Ayon kay OWA Administrator PY Kaunan, kabilang sa mga nagpasaklolo ay ang 312 nating kababayan sa Bahrain, 363 sa Kuwait, 285 sa Abu Dhabi at 231 sa Dubai. Kasabay nito tiniyak ng gobyerno na tinatrabaho na ang ikalawang batch ng repatriates matapos lumapag kaninang umaga ang unang 279 na Pilipinong na stranded sa rehiyon. Nakauwi na po sa Pilipinas ang halos 300 Pilipino mula sa Dubai nitong Huwebes nang umaga matapos maipit sa kaguluhan sa Middle East. Ayon po sa Department of Migrant Workers, 200 na mga Pinoy ang dumating, kabilang po ang ilang bata, ang unang batch ng mga Pilipinong na repatriate mula sa nabanggit na bansa. Mismong sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at mga kinatawan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang sumalubong ho sa mga dumating na mga Pinoy. Una pong sinabi ng OWA na higit sa 1,000 OFWs o halos 2,000 na po ang nagpayag po ng intensyong makauwi sa Pilipinas dahil po sa lumalalang tensyon sa Middle East. Hindi lang ang mga dokumentado kundi pati na rin ang mga hindi dokumentado nating kababayan sa Middle East ang isasama sa repatriation ng gobyerno. Ito ang tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos magpasaklolo ang ilang undocumented Pinoy workers na apektado ngayon ng bakbakang Amerika-Israel at Iran. Idiniin ni Kakdak na walang pinipili ang gobyerno sa pagtulong, lalo na't buhay ng mga OFW ang nakataya sa krisis sa gitnang silangan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Kakdak. Tutulungan natin sila lahat. Tutulungan din, sir. Sa DMW walang distinction whether documented or undocumented. But rest assured, ay hirap mag-estimate ang documented. But rest assured, we will help them. Ang iba, halimbawa, overstaying. But somehow natulungan ng mga lawyers natin na, not this group already. But we are also helping yung mga nag-overstay, pero tinulungan ng lawyer natin na ma-hurting yung immigration, fines and penalties. So, nakalaya sila. Batay sa pinakahuling datos ng OWA, tinatayang nasa mahigit 200,000 ang bilang ng mga undocumented na Pinoy sa rehiyon. Samantala naman, kinalampag po at hinamon ni Senador Erwin Tulfo mga opisyal at tauhan ng DFA, DMW at OWA na nakabase naman sa gitnang silangan na magpakitang gilas sa nagpapatuloy na tensyon doon. Ito po'y kasunod ng mga reklamo ng FWs na walang sumasagot daw po sa mga hotline ng embahada. Ayon po kay Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat daw maramdaman ng ating mga kababayan na handang tumulong ang naturang mga ahensya. Kayo po ang representative ng gobyerno natin. Trabaho nyo dyan, asikasuhin ninyo yung mga kababayan natin. Kailangan nila ng moral support at this very moment. Ngayon, kung tatawag sila sa telepono at wala kayo dyan, ano na lang? Di ba? Paano na lamang ho? Magtatanong sila, gusto na namin evacuate, wala silang makausap. Sino kakausapin? Nakaka-demoralize. Takot na takot ka na nga dahil may mga bomba dyan. Gusto mong tulong, hingi ka ng tulong sa gobyerno. Nakakahiya naman. This should be your shining moment. Kayo dyan sa DFA, DMW at saka OWA sa ibang bansa. Kailangan kayo ng mga kababayan natin. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Hindi yung magpasarap-sarap lang kayo dyan. Kung walang gera, nandiyan kayo sa Dubai, pasyal dito, pasyal doon, may mga allowances. Ngayon, gera na, kasama sa trabaho ninyo yan. Yan yung sinasabing hazards of your trade. Ayan yung mga delikado. Ngayong gera, mawawala kayo. Oo nga. Paliwanag naman ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, 24/7 daw po ang kanilang mga tauhan. Kung hindi man nasagot ang tawag ay posible man nung nagkasabay-sabay lamang ang mga tawag sa telepono.
Payo ho ni kaunan sa mga nag-aalalang kamag-anak ay tumawag daw po sa kanilang hotline. Ito po ang hotline ng OWA 1348. Dito po yan sa Maynila. 1348. Hirap maging OFW, no? Ay, oo. Siyempre, lalo na ganyan. Magulo, ano ha? Akala ng mga kamag-anak na nandito, pa size 8 lang, medium, size 10, large. Oo. Pero, so, of course, nag-aalala yung mga kamag-anak nila dito, ano ha? Natural. Malayong lugar yan, nagkakaroon ng bombahan. Oo. Samantala, wala pang kasiguruhan kung kailan maiuwi sa Pilipinas ang mga labi ng Pinay caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera na nasawi sa Israel. Sa isang press conference na iya, ipinaliwanag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na naghihintay pa sila ng tamang pagkakataon dahil sa sitwasyon ng airspace sa Israel. Giit ni Kakdak, kailangang ikonsidera ang seguridad ng mga airport operations at ang mga bansang dadaanan bago tuluyang maiuwi ang labi ng biktima. Siniguro naman ang kalihim na ibibigay ang mga kinakailangang tulong sa pamilya ni De Vera gaya ng pinansyal, burol at libing. Samantala, sa iba pang balita, abay bumilis daw po ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Pebrero. Ayon po sa PSA na itala sa 2.4% nitong Pebrero, mas mataas sa 2.0% na inflation rate noong buwan ng Enero. Ito na rin daw po ang pinakamataas na inflation rate na naitala sa nakalipas na 13 buwan. Paliwanag po ng PSA, pangunahing dahilan nito ang mas mabilis na pagtaas ang presyo ng mga pagkain at ng non-alcoholic beverages. Bukod po dito ay nagtulak din sa mas mataas na inflasyon ang housing at mga utility tulad naman ng tubig at kuryente. Sa iba pang balita, handa ang pamahalaang magpatupad ang mga estratehiya upang maibsan ang inflation sa harap ng pinangangambahang krisis sa petrolyo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Sabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa mga ikinakasal ng gobyerno ay ang suspensyon ng excise tax sa langis sakaling lumampas ang presyo sa $80 kada bariles. Bukod dito ay hinimok ng kalihim ang pribadong sektor na gayahin ang pamahalaan sa inisyatibang pag-aralan ang flexible working arrangement at paggamit ng shuttle bus o carpooling. Nasa opsyon din umano ang tinawag na long-term solutions tulad ng pagbawas ng demand para sa imported oil sa pamamagitan ng insentibo sa renewable energy at pag-promote ng active transport. Ginawa ni Balisacan ng pahayag kasabay ng paglalarawang manageable pa umano ang presyo ng mga bilihin sa kabila ng pagbilis ng inflation rate nitong Pebrero. Pinag-aaralan naman ng Philippine National Police ang paggamit ng EV, electric vehicles, bilang pampatrolya kaugnay ng pinangambang lalo pang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ayon po kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., apektado rin ng oil price increase ang kanilang gastusin sa kanilang police operation. Una pong ipinagutos ni Nartates ang pag-review sa mga mobility asset bilang pagsunod sa kautusang energy conservation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit din po nito na hindi dapat makompromiso ang kanilang pagresponde sa lahat po ng uri ng krimen. Bilang commitment, babawasan na rin ang mga non-essential travel ng mga pulis. Alam mo, napapaisip talaga ako sa mga EV na yan. Pero dapat siguro mas mura. Yung mga EV, saka mga kasi hybrid. Ang concern ko, so i-charge gamit ang electricity. So sana meron tayong makausap na expert on this, no? Electricity, ang electricity uses some natural gases, energy rin. diba? So which is cheaper? Oo, di ba? Kailangan maano natin kung anong pros and cons. Mas cheaper ba yung gagamit ka ng petrolyo o gagamit ka ng kuryente? Oo, kasi kuryente pinapatakbo rin ng petrolyo. Di ba? So tapos bibili ka pa ng bago sasakyan. Iba-iba kasi yan eh. Meron kasing coal-fired power plant, merong renewable energy, meron ding hydroelectric power plant. Oo, ilang percent lang yung ating renewable energy. Ilang percent din ang ating coal-fired. Lalo na ngayon, di ba? Mainit naman. Si Haring Araw, baka pwede natin siyang gamitin. Solar-powered. Yes. Dapat solar-powered na vehicle. Oo, no. Pwede ba yun? Merong solar panel, yung mga... Oo, lagyan mo ng solar panel yung bubong. Sa hood, sa bubong. Yung bubong. Oo, di ba? Di ba? Pwede ba maisip yan?
Orlando Marquez, kumusta ka na? Kumusta yung mga solar vehicle natin? Ayun, gusto ko yan. O, di ba? Baka yan, gusto ko. Pwede pa Pag-aralan yun. natin yan. Okay. Wakala mo naman, gusto ko, may pambili agad. Alas 4:25 ng hapon, dapat nang magplano ang pamahalaan at private sector sa pansamantalang transition patungong work from home setup at online classes. Ayon kay Congressman Brian Yamsuan, ito'y para mabawasan ang epekto sa publiko ng pagtaas ng presyo ng oil products sa ugnay ng sigalot sa Middle East. Paliwanag ni Yamsuan, bukod sa mas matipid, iwas trapiko rin at makababawa sa konsumo ng petrolyo. Pinakatatamaan niya ang sektor ng transportasyon sa pagsirit ng presyo ng langis at susunod dito ang publiko dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Magugunitang isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang pansamantalang pagsususpinde sa fuel tax. Yung iba, meron nang naisip Na ano? Matagal daw kasi hindi nila nagagamit. Ang alin? Nakasabit lang sa mga dingding nila. Ang? Bisikleta. Ayo. Alam mo, gusto ko naman talagang magbisikleta, mag-walking, papunta sa Siguro, opisina. it's about time, Mr. President, abay, laparan na ho natin mga bike lane. Baka number one, baka matusta ako sa init ng araw. Number two, baka masagasaan ako. Yun nga, tapos magkaroon ng talagang well-secured yung mga bike lane natin, hindi napapasok ng mga kamote. Yung totoong bike lane sana. Hindi napapasok ng mga kamote. Yung kamote, no? Kamoteng rider. Tapos bibisinahan ka pa. Alam mo, talaga pinaka-sorry na for the term, for the lack of better term, pero nakakabuisit. Yeah. Yung nasa bike lane ka, nasa pedestrian crossing ka. I just witnessed. Wala na, na-share ko lang. I just witnessed, nasa pedestrian lane yung tumatawid. Tapos sabi ng motor, kasi siya, binusinahan ko, hindi daw tumigil. Nasagasaan niya yung tumatawid. Diba? Kasalanan pa ng pedestrian? Wow. Diba? At syempre. Naku po. No, diba? Anong pag-uugali yan? Ay, nako. Sige na nga. Commercial na tayo. Bawas init ulo nga muna tayo, Pilipinas. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Vice President Sara Duterte tinaninga ng 10 araw ng Kamara para sagutin ang 2 impeachment complaint at 18 dating nagpakilalang Marines kinasuhan ng kriminal ni dating Senador Antonio Trillanes IV at mga residente sa isang kondo sa Parañaque sinakmal ng sindak. Bakit? Hindi ni Barbara, kundi dahil sa insidente ng pamamaril kung saan 2 ang patay at 4 ang sugatan. Malalaman natin ang lahat ng detalye ng mga nagbabagang balitang yan sa ating pagbabalik. Ilan po munang paalala, kasama niyo pa rin po Thea Petro Corpus. At Tracy Bayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino ang oras, 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones, MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide.
dito sa NBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress. At 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito, mainit ang bulsa. Oo. Yan, ha? Kasi generous. Yan. Diba? Mapagbigay, galante. Kaya naman hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Nasa Plaza Moriones, Linear Park, Tondo, Maynila. Ang ninong ng bayan na si RH27 Noche Kakas para sa ating... Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. O dahil bilib tayo kay Noche Kakas, Ninong. nandyan na ang kanyang winner. Hello, Noche. Sino ang iyong nahuli? Pisa Tayata, Alakay Rhea, eto, isang nagmumotorsiklo, nagpahinga lang dito sa may Moriones Linear Park sa Tondo, Maynila. Tinignan natin, nanonood ng DCRH. At isa palang masahista ito, Pisa Teya at Alakay Rhea. Ano pangalan nila? Ako po si Santo Alandria. Nakatira po doon sa Valenzuela, Mapulang Lupa, Valenzuela City. Nakarating ka dito Taga Red Soil. Surigao del Sur, baro po Surigao del Sur. Oo. Ayan ito, pakita natin Miss Teya. Ayan kasi sobrang init talaga Miss Teya at Alakay Ray. Kaya kung sagad-sagad ka sa pagmamaneho ng motorsiklo, delikado. Water break muna. Break time muna. Break time pero dahil nanonood ka at suking-suki ka ng DCRH, meron ka kaagad na 1,000 pesos. Uy, wow! Yon. Boundary kagad. Nagpapahinga pero nagkaroon ng biyaya. Oo. Kasi napakaganda naman talaga dito sa may Moriones. Lilim. May mga puno. Malilim. So mamaya-maya uwi ka na niyan. Kasi okay naman yung usapan namin sa yung papuntahan mo. ko. Nagmamassage ka, okay? Hindi ka na namin naaabalahin pa dahil nakapagpahinga ka na. Meron ka kaagad na MX3 pa. Yun. Congrats. Congratulations. Yan, pinasayaw pa. Para pampabuenas pa yan eh. Pampabuenas. Okay. Inumin mo yan at lalong lalakas yung katawan. Lalong-lalo na ngayong mainit ang panahon. Siyempre, kasama din yung ating Astron, ang official radio set partner ng DCRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. Ang mga dancers ni Noche, maaasahan din Wow. Talaga naman. Kuya Noche, ha? Akin na lang itong karton. Ayan, Okay, so ibatagay natin dito. At hindi lang yan, isasagad na namin. Dahil pawis na yung damit mo. Papalitan natin ng DCRH t-shirt. Yun. Saan ka man magpunta, DCRH ang iyong makakasama. Ayan. Suot mo yan, DCRH. At syempre, mapaulan, mapainit, yan. Kasama mo ang DCRH payong. Ayos. Kompleto, ha? Yan, ano masasabi mo sa DCRH? Maraming salamat po sa DCRH, lalo na kay Sir Ray Sibayan. Oy, sir. Opo. Salamat po. Opo. Congrats po sa inyo. Maraming salamat po. Sila kay Deo Awan nila kayo. Pwede ka na, sir, bati sa probinsya. Ay, bati daw siya. Sige, go. Sige po. Shout out po doon sa probinsya ng Panaraga, Gamot Barbo, Surigao del Sur. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo mag-alala at hindi ka nawawala. Shout out sa mga kamag-anakan ni Kuya. So, Mr. Teya at Lakay Ray, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman, kayo na ang susunod na maswerte sa aming DCRH sa Malakas promo. Kasama, siyempre, ang MX3. Yan. Dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Ayan. Ako naman si RH27 Noche Kakas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Rektahin na natin agad-agad. Dire-diretso na. Oo, dahil ayoko na nabibitin yung ating mga tagapakinig sa ating pamimigay ng biyaya sa kanila. Kaya naman, take it away. Makinig maigi!
ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring, 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 kring. At narito na ang ating masugid na tagapakinig mula Antwick. Mula Antique. Antwick. Oh. Antwick. Antique. Visayas yung Antique, di ba? Sa Rojas, tama ba? Rojas Yes, Province. Magandang araw, Bel Llamas. Hello? Are you there? Ayun. Uy. Bakit Bel? Oo nga, no? Parang Kuya Bel. Akala ko Bel as in Bel Beautiful, yung pala Bel. Akala ko babae. Oo. Kampana. Bakit Bel? Okay. Bel? Belle? Are you there, Belle? Bigyan ng pangalan ng mama at papa ko. Yun. Combination. Combination. Abay, maganda yan. Ha? Mamaya i-chika ko kay Wina Pearl ang aking haka-haka kung bakit siya Belle. Diba? Pero dahil dyan, Bel Llamas ng Antique, may matanong lang kita, no, bago talaga nating bitawan ang iyong 500. Kasi matampuhin to si Wina Pearl pag hindi nasasagot yung tanong. Ayaw niya bigla. Ang sagot pa naman, DCRH. Ano ba yun? Yung tanong hindi natin alam. Ang katanungan, ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na number 1, hindi lang sa Metro at Mega Manila, kundi number 1 din sa buong Pilipinas at number 1 para kay Bel Llamas? DZRH. Yun! Woo! Yay! Congratulations! Congrats! Diba? May paglag lang ng kaunti. Siyempre, it's, all the way to Antique yung ating signal. Sige, maraming salamat. Congratulations. Congrats, Bel. Bel Llamas mula sa Antique. RH Break Time! Standby sa ating mga reports. Papasukin na natin si Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Pinababantayan ang mga sensitibong impormasyon kasunod ng kumpirmasyon ng National Security Council tungkol sa pang-espiya ng ilang Pinoy. Nako, para sa China. Ganon? Anong tawag doon? Sila ba yung makapili? Ayun, tatry ko pala. Ano nga nakalagay sa bayong? Makapilin tawag niya. Panahon ng hapon noon. I-detail mo ang balitang yan. RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ito yan na kay Ray, nagpaalala ang palasyo sa lahat ng nasa gobyerno na maging maingat at mapanuri. Pahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos kumpirmahin ng National Security Council na may mga individual na natukoy na sangkot sa espionage at foreign-directed malign activities. Ayon kay Castro, bakit sa ulat ng NSC ay agad namang natugunan ng security agencies ang mga operasyong pang-espiya sa ilalim ng Insider Threat Program. Kaugnay nito'y pinayuhan ng Malacanang ang mga ahensya ng pamahalaan na bantayan ang kanilang mga opisina. Dapat anyang protektahan ang mga sensitibong impormasyon at yaking hindi makokompromiso ang mga ito na maaaring magdulot ng banta sa pambansang seguridad. Una rito tumanggi ang NSC na magbigay ng pagkakakilanlan ng mga individual na nagsisilbing Chinese intelligence. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, yung daw hong ruta na dadaanan ng mga uuwing OFW sa Middle East, inihanda na raw po ng Department of Migrant Workers. Ating namin detalye sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Lahat ng options ngayon ay pinag-aaralan ng mga kinukulang agensilang pamahalaan para sa exit route ng mga overseas Filipino workers at iba pang mga kababayan natin na naipit sa giyera sa Middle East. Dahil sarado pa ang airspace ay pangunahin sa tinitingnan ay ang land trip papunta sa mga bansa na mas ligtas at bukas ang kanilang airport. Sa hearing ng Senate Committee on Migrant Workers ni Senador Rafi Tulfo, sinabi ni Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers na sa ngayon ay panay na ang simulation ng kanilang mga tauhan doon. Tumanggi lang itong i-delay for security reasons. Ngunit tukoy na nilang mga meeting place at exit points para sa ating mga OFW. Sabi ni Secretary Kakdak ay 5 mga bansa pinag-usapan
Kung magtatagpo ng ating mga OFW gusto ng uuwi sa Pilipinas, napito si Secretary Hans Leo Kakdak. So ang mga plano po natin include land transport to the border. And hindi ko lang po matukoy sa ngayon yung detalye for security reasons, but we have identified the exit points, we have identified the meeting points, the pickup points in country, and the exit points to the border. And then kung ano pong klaseng mode of transport, so it's either commercial or chartered naman po ang options out of the safer country. Si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lakay Raymond. Samantala, proseso ng gagawing pagdinig sa Vice President Duterte impeachment complaints uusad na. Ida tayo mo balitang yan, RH12. Milky, ganaan man ng Milky. Teya at hihintayin ng House Justice Committee ang tugon ni Vice President Sara Duterte matapos maisilbi na ang notice kay Vice President Duterte para sagutin ang dalawang verified impeachment complaints na idineklara ng committing sufficient in form and substance. Ang Batangas Representative Sherville Luistro, Chair ng Justice Committee, may 10 araw si VP Sara para sumagot at may 60 days naman ang komite para isumite ang kanilang report sa plenaryo. Nasa third stage na anya ang proseso, dala-andar na ang mga papeles, kabilang na ang filing ng mga responsive pleadings. Naipadala na ng komite kaninang umaga at natanggap na rin ng opisina ni VP Sara ang notice to respondent na may petsa March 4, 2026 at pinadala sa address ng Office of the Vice President sa Cybergate Plaza sa Mandaluyong City. Ang dalawang verified impeachment complaints ay kinabibilangan ng isinampa ni Reverend Father Joel Sabale et al. na inendorso ni Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List at ang ikalawa ay si Atty. Nathaniel Cabrera na inendorso naman ni na Manila Representative Benny Abante at House Deputy Speaker Paulo Ortega V. Matatandaan, sa botong 54 ang pabor, isa ang tutol at 0 ang nag-abstain. Inuntulera ng House Justice Committee na sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, Armed Forces of the Philippines, kumpiyansang maayos naman ang sistema sa kabila ng nabistong espionage na konektado sa China. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, gumagana ang mga sistema ng militar sa kabila ng nadiskubreng paninikpit ng ilang Pilipino na hinihinalang konektado sa China. Yan ang tiniyak ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Padilla matapos kumpirmahin ng National Security Council ang tinawag ditong seryosong usapin ng pambansang seguridad. Sa panayam sa Kapaginaldo, sinabi ni Padilla na walang dapat ikabahala ang publiko kahit nagpapatuloy ang pagsupil sa nabistong espionage at malign activities. Gayunman, binigyan din ng opisyal na hudyat na ito upang mas maging maingat ang taong bayan sa mga nababasa at ang kuha nilang informasyon, lalo na sa social media. Pakinggan natin ang AFP spokesperson. The mere fact that we are able to detect and deter these incidents means to say that our systems are working, the systems that are in place are working. So, maging mapanatag pa rin natin mga kababayan, but they have to be very vigilant din sa what they see, what they believe in what they read. So, ang ano dyan is nakikipagtulungan din naman, malaking tulong ng ating mga kababayan dito din sa mga reports na binibigay nila. Sa iwalay na panayam, sinabi na NSC spokesperson Assistant Director General Cornelio Valencia kasama sa mga nahuli sa pangis ng researcher sa Philippine Navy at isang malapit na tao sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard na may nilalaman sa West Philippine Sea. Kakakuha umano sila ng datos kahit na lamang ng listahan ng mga Navy personnel at schedule ng RORE o rotation ng mga lugar na okupado ng Pilipinas. Binanggit din ni Valencia ang mga katangian ng mga nare-recruit ng China sa kanilang malign activities. Una, mga may access at mga skill sa pagpasa ng data. Ikalawa, yung mga may pangangailangan sa pera. At ikatlo, yung mga maraming grievance at work-related problems. Ako sa Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Edniel. Samantala, ipinagharap ng patong-patong na reklamo ng DILG sa Office of the Ombudsman si Bureau of Fire Protection Chief General Jesus Fernandez at ilang opisyal ng ahensya. May kinalaman ang kaso sa umano'y lantarang pagtanggap ni General Fernandez ng 14.75 million pesos na halaga ng kickback sa pagbili ng 132 units ng ambulansya. Sa isang press conference sa Quezon City, ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na 2 beses tumanggap ng pera si Fernandez sa magkahiwalay na restaurant noong November 2024 at September 2025. Ayon kay Remulla, dawit din sa reklamo ang supplier na si Rosa Verna Sanga ng AutoZone Prime Distributor Incorporated. Nahaharap si Fernandez sa mga kasong anti-graft, direct bribery, malversation at conspiracy bukod pa sa mga kasong administratibo. Dahil nananatili pa sa pwesto ang hepe, hiniling ng DILG sa Ombudsman na patawan nito ng preventive suspension upang hindi maimpluwensyahan ang nagpapatuloy na investigasyon. At kaugnay nga ng balitang yan, 2 senior officials ang pinagpipilian bilang kapalit ni BFP Director Jesus Fernandez ayon kay Secretary of the Interior and Local Government na si Remulla. I-detalye mo balitang yan, RH5 Val Gonzalez. Val! Listea, nagsasagawa na ngayon panel interview ang Department of the Interior and Local Government para sa susunod na mamumuno sa Bureau of Fire Protection. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 2 opisyal ang kasalukuyang kinukonsidera na may potensyal na maging bagong hepe ng BFP. Ito'y kasunod ng inaasahang relief order na ilalabas sa susunod na mga araw para tanggalin ng sa pwesto si BFP Chief General Jesus Fernandez. Si Fernandez ay sinampahan ng patong-patong na kaso sa Ombudsman dahil sa 14.75 milyong pisong kickback sa pagbili ng 132 unit na mga ambulansya noong taong 2024. Sabi ni Remulla, sinusuri na sa ngayon ang financial records at performance records ng mga kandidato upang matukoy kung sino ang pinakaangkop na humalili sa pamumuno sa BFP na tinawag ni Remulla na talamak ang korupsyon. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala naman, kinasuhan po ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa DOJ ang 18 nagpakilala na dating Marines at bagman naman ni Zaldico. Kasama rin sa dinimanda ng perjury, incriminating an innocent person at cyber libel ang kanilang abogado na si Attorney Levito Balingod. Gayon din sina dating Congressman Mike Defensor, Lorraine Badoy at isang Cathy Binag. Ang reklamo po ay nagugat sa akusasyon na tumanggap daw po ng $2 milyong si Trillanes para sa mga investigador ng International Criminal Court. Sa iba pang balita, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong gawang EDSA Kamuning Footbridge at Busway Station sa Quezon City. Papalitan ng bagong tulay ang sikat na Mount Kamuning na unang ipinabaklas ng Pangulo dahil sa pagiging matarik at pahirap sa mga commuter. Mismong inakyat ng Pangulo ang lumang tulay kanina at sinabing hindi talaga ito ligtas dahil sa lakas ng yugyog kapag may dumadaang mga sasakyan. Ibinida naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong pedestrian-friendly na footbridge na mas maayos at mas mababa ang hagdan. Ayon sa Pangulo, natapos ang mahigit 87.2 milyong piso. Wow! 87.2 million pesos ang ginastos para sa footbridge at busway station project sa loob lamang ng 4 na buwan. Mas mabilis sa orihinal na target na 6 na buwan. Narito ang Pangulo. Ngayon, mas mababa na ang aking hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan. Meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Maging wheelchair, meron provided a wheelchair para mas magkaroon naman ang magiging commuting experience. Kaya so far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta designado tayo na ayusin natin ang commuter experience. Samantala,
sige. Konektado pa rin ang nasabing tulay sa GMA Kamuning EDSA Busway Station para sa mas komportableng biyahe ng libo-libong pasahero araw-araw. Saka pwede na rin dyan ang wheelchair. Uy, Kasi may kasi elevator dati, na. yung Kamuning station Wala na talaga. Di, parang Hagdan talaga yun. talaga. Oo, gagamitin mo pa nga ng lubid para makaakyat ka, matarik eh. Oo, nakakatakot, di ba? Pag hinangin ka. Naku po. Naharap naman sa reklamo sa Office of the Ombudsman si dating LTO Chief at kasalukuyang LTFRB Chairman na si Vigor Mendoza II. Ito po'y matapos sa mga reklamo ng grupong FELTAP o Federated Land Transport Organization of the Philippines ang paniningil ng 169 pesos na computer fee sa bawat renewal ng PUV registration simula noong January 2025. Iginit po ng grupo, abot daw po sa 169 million pesos ang nakokolekta sa mahigit sa 60,000 maliliit na operators na nila'y walang legal na batayan at pabor lamang sa IT service provider ng ahensya. Sa iba pa ang balita, nanguna ang Gabriela sa grupo ng mga kababaihan na naghain ng ethics complaint laban kay Representative Bong Suntay ng Quezon City. Ayon kay Representative Sara Ilago ng Gabriela Party List, layunin ng reklamo na mapalakas ang panawagan ng pananagutan at kailanman ay hindi papayagan ang diskriminasyon at pang-aabuso sa mga kababaihan. Sabi ni Ilago, bukod sa formal na reklamo ng Gabriela, pinagtibay na sa plenaryo ang direktiba sa House Ethics Committee na formal nang magsagawa ng investigasyon at dapat sumagot si Suntay sa mga aligasyon laban sa kanya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ilago. Pero nandito tayo para suportahan ang ethics complaint na ito ng mga leader kababaihan para mas mapalakas natin yung panawagan ng pananagutan. At itong mga leader kababaihan na ito, nagpapakita lang kasi na yung ordinaryong mga kababaihan, naghihirap na nga sa araw-araw, nakakaranas pa ng iba't ibang forma ng diskriminasyon at abuso. Doble-doble ang kahirap. At nakita natin yan ngayong Women's Month pa. At kahit nga hindi Women's Month, diba, dapat araw-araw sa bawat espasyo, kahit saan, kahit kailan, dapat ligtas ang sino man, hindi lang kababaihan, sa anong forma ng abuso at diskriminasyon. I concur. Yes. Oo, hindi lang basta kababaihan, dapat kasi respeto sa kapwa-tao. Yes, tama. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Kung sa palagay mo, Respeto sa kapwa. yun lang, tapos. 'Di ba? Kasi kapag Pero lalo nag-show na ka ngayon ng sa mga kababaihan. special lang ngayon kasi nga Women's Month. Lalo na Women's Month. Pero yun lang, iba yung pag-iingat siguro sa mga binibitawang salita, lalo na sa kapwa-tao. Samantala, 2 ang patay habang 4 ang sugatan sa nangyaring shooting incident sa isang condominium complex sa Parañaque City. Ayon po sa report ng pulisya, naglalaro daw po ng basketball ang mga biktima ng sila'y pagbabarilin ng gunman gamit ng isang 9mm pistol. Bade po sa investigasyon, unit owner daw po at nakatira nga po sa lugar ang suspect na agad na tumakas matapos ang krimen. Nagpapatuloy po ang investigasyon at hinahunting na ang suspect. At dumako na tayo sa ating Break Time Global News. Bilang ng mga residenteng lumilikas palabas ng Middle East, umakyat na sa halos 200,000. I-detalye mong balitang yan, James Galange. James. Iniulat ng United Nations Refugee Agency o UNHCR na umabot na sa halos 200,000 residente ang lumikas palabas ng kanilang bansa bunsod ng patuloy tumataas na tensyon. Kung saan tinatay na sa 100,000 katao ng lumikas ng Iran sa unang 2 araw pa lamang ng gyera. Mahigit 58,000 naman sa Lebanon at 10,000 naman ang lumikas sa Syria. Habang isang grupo naman ng 200 Indian tourists ang nagawang lumikas sa United Arab Emirates na dapat sana'y bibisita lamang sa isang Hinduism temple. Samantala, nasa bigit 20,000 seafarers naman ang na-stranded dahil sa mga nangyayaring tensyon at pagsasara ng Strait of Hormuz, ang sinasabing oil shipment choke point palabas ng Middle East. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Sa ating namang sports, 2 Pilipinong gymnast lalahok na po sa 2026 International Gymnastics Federation World Cup sa Baku, Azerbaijan. Report mula kay Miss Millie Borja. Miss Millie. 2 Pilipinong gymnast ang magre-representa sa bansa sa 2026 FIG World Cup Artistic Gymnastics na gaganapin sa Baku, Azerbaijan mula March 5 hanggang 8.
Pangungunahan ito ng 2-time SEA Games gold medalist na si John Ivan Cruz at World Junior bronze medalist na si Carl Eldruyulo. Ibinahagi ng Gymnastics Association of the Philippines ang larawan ng dalawa. Ayon kay Yulo, papasok siya sa kanyang kauna-unahang senior level competition ng may bukas na isip at layuning matuto habang haharap sa mga top gymnast mula sa mahigit 30 countries. Kababalik lamang ni Yulo sa Maynila matapos ang kanyang pagsasali sa Japan sa ilalim ni Munehiro Kugiyama, ang coach din ng kanyang nakatatandang kapatid na si Carlos Yulo. Sinabi ni GAP President Cynthia Carrion, nalalahok din si Yulo sa isa pang World Cup leg sa Antalya, Turkey mula March 12 hanggang 15 bilang bahagi ng kampanya ng Pilipinas para sa Olympic qualification. Nakatakdang ganapin ang qualification rounds ng FIG World Cup Baco sa March 5. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dumako naman tayo sa ating break time showbiz. Eman Bacosa Pacquiao, kasama na ang idol na si Piolo Pascual bilang ambassador ng isang wellness brand. Ida tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. Noong nakaraang taon, Piolo Pacquiao ang hirit ng netizens matapos mapansin ang pagkakahawig ng anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Eman Bacosa kay Ultimate Heart Hero Piolo Pascual. And this time, ang batang boksingero at matinee idol tuluyan na ngang nagsani puwersa. Si Eman formal lang ipinakilala bilang bagong ambassador ng local health and wellness brand na I Am Worldwide na humanay sa kanyang idol na si Papa P. Ang dalawa masisilayan sa isang billboard sa EDSA tampok ang I Am Amazing Organic Barley Gummies, swak para sa atletang tulad ni Eman. And speaking of career milestones, kamakailan nga lang wagi via technical knockout ang 22-year-old na si Eman matapos ang 4 na rounds. Katunggali ang isang Indonesian boxer sa laban na ginanap sa Tagbilaran City sa Bohol. Bukod nga sa kanyang tagumpay, usap-usapan din ng netizens ang pagdalo doon ng kapuso star na si Jillian Ward na full support at nakasuot pa ng jacket na Team Eman. Sa ngayon nga, humakot na ng higit 25 million views ang kanilang entry sa Big Guy Dance Challenge. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time. Nakasama niyo po ngayong hapon. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras 3 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Center for Regenerative Medicine ng Makati Med. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective.